Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. Ngayon pag-uusapan natin at re-reaction na natin itong mainit na parang forum ni Sec Panelo at nitong si Franz Castro. Hindi ko nga alam kung bakit nandiyan pa yun si Franz Castro eh. Nakikisali pa na nakikisali eh. Eh di ba dapat hindi na yan kasi convicted na yan eh. Dapat nga inaalis na yan dyan sa Congress eh. At nagpapa-interview pa. Tingnan nyo kung paano dinurog ni Sec Panelo dito si Franz Castro. Pero hindi natin kakahabaan to Kumuha lang tayo ng portion dun sa video kasi halos isang oras mahigit yun eh. So panoorin natin to. Ikaw, Sec Panelo, do you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yan. Pressure yan, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, So ito kasi yung about to sa sa INC, yung nakaraang rally ng INC, ito yung pinag-uusapan nila dito. So may mga sinasabi diyan si tinatanong nitong isa na pressure ba sa isang politiko o naglilingkod sa bayan pag mayroon ng nagaganap na rally? Sagot ni Panelo, pressure nga yun, lalo pag marami, 'di ba? Tapos tignan niyo yung mga sagutan ni Castro diyan. So INC ang pinatutukuyan dito ibang grupo na Yung sa 18, simbahan. Ako, 31. Kala ko sa mga dilaw yon. Sila Tony Carpio yun. Kasama. Sila Tony Carpio yun Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, ito naman. Although, yung sa 31, ito daw kasi may magaganap pa na parang rally ng ewan ko sa mga ano yata ito, mga kaliwa eh. Hindi natin sure kung saan yan eh. Pero mamaya si Castro ang nagpupush niyan. support of the president, pero effectively, you're supporting Sara. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Hindi. Talagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao. Hindi mo mapapalabas yan. Kayo, Congressman Castro, do you think that the rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito Ito lang yung sinasabi kong rally. Yung 31 daw malaki. dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaint, kasama na dyan Okay? yung lahat pa ng supporter Okay? ng impeachment. At least Mm. malinaw ito. Hindi ito pakinggan niya. nagkukunwari na Oh. Nagkukunwari daw. Sino yung pinapatukuyan niya na nagkukunwari? Itong nakaraang rally, yung sa INC. So ang sinasabi ni Castro, nagkukunwari daw yung rally ng INC. Bakit? parang peace, diba? Ito Nagkukunwari peaceful rally daw. Pero hindi naman daw. Ayun yung sinasabi niya. direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon Gigil na gigil eh. doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang mapush ang Ang mga tropa nyo lang yung pupunta dyan. ating kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga Well, pala Bakit nga kaya- pala hindi sa Luneta? Okay. Bakit yun? Binara siya ni bakit daw hindi sa Luneta? Kasi sa Luneta malaki. Sa EDSA, malitang EDSA na yun. Sa EDSA daw, di ba maliit nga lang yung EDSA. Pag sa Luneta kasi kitang-kita na kung gaano karami yung tao. Makikita na pag sa Luneta, baka konti lang ang dumalo. Di ba? Di ba sa nakaraang pag sa EDSA kasi konti lang, madaling picturean, madaling makita na marami, kunyari marami, sisiksikan, angulo ng camera, di ba? Sa Luneta, pag nagpalipad ng drone ngayon doon, di kitang-kita na butas-butas yung rally nila.
Yung pakulo nilang rally. Kung sinadya nila yun. Oh, tignan mo. Ay, kukunti Hindi ko lang alam. darating. So, hindi, please, kasi ng Oy, tagapagtanggol. Oy. Salo. Paris siya. Oo. Mamaya, tignan niyo yan si ate may pagkaano rin yan may pagkamayabang yan Volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta makikita mo. Kasi Kasi- ito, di ba, Hindi. antay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Liwasang Bonifacio. Meron daw pala. Papalusot pa kayo Kasi as you said, yung Baka sa magtuloy 31, sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba? Wow, talaga naman. Yung Pro-impeachment. Luneta, So, antay meron eh. sa BBM. Anti-impeachment yun in support Oo. of Marcos Paul. Kaya Oo. makikita kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kataas. Well, So pag yung mga anti-impeachment daw, hindi, yung nagpupush ng impeachment, pag sa Luneta daw ginanap, makikita natin kung gaano kalakas o kung gaano karami yung mga gusto ng impeachment. Yun ang sinasabi ni Panelo. Ang point ni Panelo dito is para mas makita natin kung sino yung may mga gusto ng impeachment. O makita natin na kayo-kayo lang yung may trip nun. Yun lang yun. hindi naman paramihan yun, ano? Pero kung titignan nyo naman yung Ano daw yun? Pakuntian, kung sinong konti, yun na panalo, ganon. dumalo doon sa dumalo doon sa 13 for peace kasi, no? For peace. Ito pa, ito. Hindi naman sinasabing ibang mga issues. Na. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi Hindi naman, madam. Hindi naman. Ang linaw-linaw ng sinabi nung sa INC doon. Hindi political. Ang point nila doon, ayaw nila nung pamamalakad doon sa impeachment na ginagawa ninyo. Well, sinabi rin naman ni BBM na PBBM na ayaw din niya ng impeachment. Hindi matutuloy ang impeachment. Kayo-kayo lang dyan sa Congress ang nagtitrip dyan Kayo-kayo lang ang nagpupush bakit? Bakit niyo pinupush? Kasi nga utos ni Tamba. Kaya niyo pinupush yan. Wala namang problema dun Sino ba nagsalita dun sa ano? Wala namang politikong masyado hindi. Si Marcoleta lang ang talagang nagsalita. 'Di ba? Tuloy. nagsalita pa nga doon, di ba? Si Congressman Marcoleta. At talagang nilambas niya yung Quadcom. Yung ginagawa namin sa Quadcom. Kung ano-ano kasing ginagawa nyo sa Quadcom puro lang kayo katarantaduhan dyan hindi nyo intindihin yung mga dapat intindihin Ano magagawa niyang impeachment hindi nga pupush through yan. Puro lang kayo ingay. Bakit ba nagsimula yung impeachment na yan? Hindi nga nagsasalita si si VP Sara patungkol kay kay Marcos, hindi niya nga kinakalaban Wala nga siyang sinasabi kahit anong sablay Bakit nag-umpisa yung impeachment na yan? O bakit pumalag si VP Sara? Dahil din sa inyo kung ano-anong pinagagagawa ninyo. Pinush nyo yung budget, yung kung ano-anong pinagagagawa nyo sa budget. Pinapalabas nyo na ginastos ng ganito, ginastos ng ganyan. Hindi nyo naman mapatunayan kung talagang may anomalya dun sa paggastos ng budget. Tsaka yung confidential fund na pinipilit nyo na dapat ipaliwanag yung confidential fund. Hindi nga pinapaliwanag yun, confidential nga Kayo lang makukulit dyan Ba't hindi nyo paliwanag yung mga project ninyo? Tignan natin. Kaya talagang, at nandoon din yung mga candidates ng Duterte, di ba? Bakit nagsalita ba? Hindi naman Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Okay, Attorney Conti, if you were to Sinasabi mo sinungaling ang INC dahil sabi nila hindi political pero may mga politiko doon. Andun sila Marcoleta o kung sino man mga politiko.
ibig sabihin, ano na, political na yung rally nila. 'Di ba? for politics, or if you are a current Ito na si politician or ate. public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31. Hindi. Syempre, 31. Ah, Tropa ko yung mga yan eh. ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna. Number Oh, hindi naman tinatanong eh. Hindi naman tinatanong ate, ba't pinag-aano mo? 5. Kasama ko po dyan si Atty. Mary Balonare, si Atty. Ferdy, Atty. Caloy Zarate. Okay. Okay. 1, 2, 3. Bangko ako. Oh. Ay, bangko ako. Angas naman pala. Pero, these rallies are political. At walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, no? Ang point ng rally na yon hindi para suportahan si BP Sara, para questionin o ayusin yung pamamalakad o yung paggawa nyo o yung ginagawa nyo para sa impeachment. Hindi yun dahil pagsuporta lang kay BP Sara. Si Marcos nga ayaw niya ng impeachment eh. Hindi siya napayag eh. Tapos kulit kayo ng kulit. Hindi kayo na magpresidente. Di ba? Kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers. But are we looking at a people power 2, 3, 4? Ganyan ba? Mhm. Ako hindi pa nga sa ganun eh. Mhm. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. Mhm. What we need to proceed with whatever complaint, ganon, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. Focus But if you kayo, want a revolution, focus kayo ng focus sa impeachment. Yung ibang issue, hindi nyo na intindihin. well, we can give it to you. Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pwede kayo nabida, ganon. Pero ang importante, siguro, para sa 2025 elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies yung nakaraan at meron pang darating itong 2 days out within the month, dalawa. What's the significance, what's the impact, how can it help or not help the impeachment effort? Pinatayan pa ng mic ko. Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress. Tingnan mo yung, Anti-Congress. kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa Luneta, parang anti din. Kasi nga, huwag din na kayo mag-impeach. Di ba? Parang anti eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, anti-ano rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Kasi nga, mga pulpul yung mga nandiyan sa Congress. Ang sinasabi kasi ni Sec Panelo dito, yung mga dilawan, yung mga churches, yung kung ano pa mang grupo, dati more on anti-government yan mga yan eh. Dilawan, alam na natin. Pag ibang nakaupo, hindi kanila, bira sila ng bira. Pero ngayon, napansin nyo, hindi sila bumibira direkta kay Marcos. Bakit? Kasi Congress ang magulo eh. Ang nangyayari sa Congress, puro katarantaduhan, puro wala na bang ibang issue? Wala lang ibang dapat gawin. So kaya yung mga grupo na to, hindi na binibira yung presidente, hindi na binabanatan. Kasi lahat sila nababadrib na sa Congress. Diba? Yan ang napansin ko. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang Diba? more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso. Kung tutusin, kasi Bakit sila naman talaga ang nagsimula ng gulo eh? 'Di ba? Kung hindi masyadong maano to si Tamba, masyadong ambisyoso na talagang gustong tanggalin si Pipi Sara. Unang-una ang ginawa nila si Gloria.
Tapos pinawasan nila ng tinanggalan nila ng ng budget, tapos tinanggalan ng security, kung ano-anong pinaggagawa, tapos yung budget nga nung in-spend daw ng 11 days, 10 days lang ganong kabilis. Tapos sunod naman impeachment. Hindi nga nagsasalita masyado yung Ali. Konting banat nung Ali, nag-aano na kayo nababaliw na kayo dyan sa Kongreso eh. Yung bola nasa kanila. Oo. Diba? Talagang yung mga tao, especially Likot yung naman, no? sinasabi nating mga supporters, saka yung mga complainants, Uy Castro, wala kang karapatang magsalita ng yung para sa bayan kasi ikaw convicted ka eh. Dapat wala ka na dyan eh. Mahihahiya ka naman, te. sa impeachment, siyempre ang ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman Sila naman antay. talaga eh. Pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but So, I'm yun. referring to, Bukas na I'm lang. referring doon sa mga content ng messages. Mm. Parang effectively sila na magnanakaw kayo. Mhm. Yun ang Ang nagko-comment daw diyan dun sa may yung mga tao Ibig sabihin yung mga tao, mga kababayan natin, nakikita talaga yung ginagawa diyan sa Quadcom, sa mga kongresista. Kung paano nila babuyin yung bayan natin. Kaya sila nagagalit. Congress ang sa Kamara lahat ng tira. yun, basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long. O, di ba? Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga Eh, simpleng banat din to si Isek Panelo eh. narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. With that, I think let's open our forum to our media. Go ahead po. Same procedure tayo. Introduce yourself, the company or the media company that you work for, and then kung sino yung gusto nyong tanungin. Go ahead, please. Hello, magandang umaga po. Salamat po, Racklin, sa pag-imbita sa mga media ngayon. Ako po si Ed Usman, isang Moro, taga Mindanao po, pero nakabase ng Manila. 40 years in the media industry, starting with Evening Post, the Manila Bulletin. Pero I have my own news site now, Scientific and Digital News. Ang tanong ko po, sir, kanina po, sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan pa po si Congresswoman Castro, yung tungkol sa Convicted. mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget na sarili. Trabaho nila, gumawa ng batas. Eh kung ang nakarinig niyan, taga Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano So, ito yung sinasabi ni Kuya na ang trabaho daw ng kongresista, ng mga kongresista at mga senador, mga mambabatas, gumawa ng batas. Mambabatas nga di ba? Kailangan nilang maggawa ng bill, tapos kung ano man yung dapat. Kasi sa atin, yun ang kailangan kaya nga kayo mambabatas para gumawa kayo ng batas na makakabuti para sa mga Pilipino. Ngayon, ang tanong nito ni Kuya, paano nagkaroon ng budget? Paano nagkaroon ng budget ang mga kongresista para ipamigay sa ayuda? Siguro naman alam nyo na kung sino-sino namimigay ng ayuda, di ba? So puro ayuda na lang ngayon. Wala na tayong ginawang batas, puro pamigay na lang. Doon na lang natin dadaanan yung natin para iboto tayo, ganun ba 'yon? 'Di ba? Sa ayuda na lang, sa suhol na lang ang style ngayon ng eleksyon. Suhulan. Hindi kayo hindi gumawa ng ikakabuti ng bayan para magustuhan kayo ng Pilipino. Magpasikat kayo yung ganun.
Hindi, pasikat na kayo ngayon sa ayuda eh. Po yung comment nyo na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po. Salamat po. Well, Oo. siguro Ano? with due respect po kay Atty. Panelo, no, yung tungkol doon sa issue ng, o sa term ng magnanakaw ang Kongreso. So, hindi po ako privy din sa kanyang sinasabi. Siyempre, aamin ba kayo na magnanakaw kayo? Hindi naman kayo aamin, di ba? Di umano. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon. Di ba na may bali-balita kasi diyan na pag umating ka daw ng kung gusto mo daw magkaroon ng ayuda para ipamigay sa mga yun sa pamimigay mo pag pumunta ka, kailangan mo daw ng umattend sa meeting, tapos ipagtanggol si tambang. Siyempre, ayun nga yung 777 kung naririnig niyo yun. Ayun daw yun. Sa doon sa budget. So yun po ba yung tinutukoy ninyo? At kung bakit lumalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito? Well, in the general sense ng ayuda or subsidy sa ating mga mamamayan, hindi naman po masama yung ayuda. Hindi nga masama, pero ang ginagawa nyo pansuhol sa mga tao. Siyempre, yung mga tao, ang maaalala niyan, sino bang nagbigay sa amin? Tsaka ginagawa nyo yan ngayon ngayong malapit na ang eleksyon Talagang puspusan kayo ng pamimigay ng ayuda. So anong mangyayari? Pag ang mga tao, ay sino ba yung nagbigay sa amin? Sino ba yung tumulong sa amin? Sino ba yung mahal kami? Ganyan yan eh. Siyempre pupuntahan mo yan sa kanila, sa lugar nila. Salita-salita ka naman. Bigay ako ng 5 kilo bigas. O, diba? Ganun yan eh. Yung mga tao, syempre matutuwa dyan. Sino ba namang hindi? Pero kayo mga kababayan, kunin nyo. Kunin nyo lahat. Pera nyo yan eh. Sa inyo yan eh. Sa atin yan eh. Pero, isipin nyo kung sino iboboto nyo. Isipin nyo yung talagang gumagawa sa bayan. O hindi yung namimigay lang. Kaya ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Effective yan sa pagsuhol, pansuhol. Tulad po kami, humihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga humingi ng mga magsasaka na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. So inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. So, may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kailan dumami na nga. At Dumami na. May ayudang pansuhol, may mga tupad, AIX, kung ano-ano pa. hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No, lalong-lalo AKAP na pa yung pala. AKAP. At ang problema pa dito, Fred, no? Yes. Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. Sus, pakunwari pa kayo. Kayo din naman ang niyan. I think para maliwanagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conti was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel or known as PDAF. Ano po ba, ma'am? Just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso ang magpamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng budget. Siya ngayon kaya may role ang Kongreso sa paggawa ng budget. Pero dun sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga congressman sa budget. Kailangan gumagawa ng budget eh. Oh, so bakit nagpapa-epal sila? Bakit nandun sila sa pamamigay ng assistance, ng ayuda?
Bakit? 'Di ba? Kasi para sila yung matandaan ng tao na sa kanila, kundi dahil sa kanila, kundi dahil sa amin, hindi nyo matatanggap yung pera na yan. Hindi dahil sa amin, wala kayo niyan. Kundi dahil sa amin, gutom kayo. 'Di ba? Ganun lang yun. Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward, yung In fairness dito kay Madam, maayos naman yung paliwanag niya. practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. Hindi, galing sa kabanyan ng bayan, galing yan sa'yo at sa tax mo. Meron niyang isang congressman diyan na banata natin niya sa ibang araw. Tumatakbo ng gobernador. Galing eh. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provision na hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa Yung anti-EPAL law na yan, ewan ko ba, ba't parang hindi naman maramdaman yan? ni congressman, mayor. Yan. Hindi pera ng congressman mismo. Meron nga tulay, walang walang tulay na walang ilog o walang sapa pero may tulay. Tapos may pangalan ng politiko nandun. Hindi po pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure project. Pera ng taong bayan. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismong sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Pero para kunin na sarili mo, yan ang hindi pwede. Bakit Meron yan, madam. konti hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran na ito ay brought to you by or May picture pa no? may Tapos picture, may lahat. iba-ibang hat. Kay ambulansya, fire truck, building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon? Nandoon pa kaya yan? Ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Nung sinimulan yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Kasi maraming nakikinabang sa ganyan. Kung sinong nakikita, kung sinong madalas na ako nagpagawa nito, kundi dahil sa akin, hindi magagawa to. Yun lang naman yan eh. Diba nga waiting shed, di ba? Yung isa pa, meron pa diyang isa yung tumatakbo na si Abalos. Lahat ng bus yata ng Pabatangas, makikita mo yung mukha niya. Pati mga billboard sa SLEX, nandun yung mukha niyan. Kahit sang kalumingon, kahit sa mga eskinita dito sa amin, makikita mo may paskil, may paskil Abalos eh. Dahil pera ni kuya no? Nung bata ako, wala akong nakikitang ganyan na masyadong Pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Ayan. Yes. Oh, yes. tapos yung Meron pa niya ingat sa biyahe. tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, palagay ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin. Kailangan i-reject natin yung ganitong proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwa yan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, yung mga go bag, yung mga Makakita kayo ng hindi epal na politiko, sila sila Pangulong Duterte lang sa Davao. Wala kayong makikitang ganyan. Kahit yung pinapamigay ng mga relief good, sa iba yan may muka. 'Di ba? May muka, may pangalan. Tapos konti naman yung laman. Unlike sa mga Duterte, hindi kayo makakakita ng ganyan. Yung mga waiting shed, yung mga fire truck. Wala kayong makikitang nila, mukha nila o pangalan nila. Ganun dapat. Christmas packages. Walang label, walang pangalan. Nakalagay lang ay local government unit. So yun nga. I'd like to correct the misimpression ni Congresswoman Castro. Hindi Lagay. ako sabing magnanakaw ang Congress. So, sinasabi ko, yung Bad trip talaga si content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio,
pati si Trilon, kasama na yung letter ng mga retired generals, officers, yun din ang linya eh. In fact, maraming open letters na lumalabas, sinasabing na kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression, nakapokus sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman, ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, pumapasok dyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ang tinolerate hanggang naging dambuhala na. Kasi yan ang source of corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Oh, yun. Natatandaan niyo yung isang ano dyan, si speaker? Yung nagpamigay na ako, magbibigay ako ng 5,000 pesos cash. Oh, ganun pa oh. Tapos, 5 kilong bugas. Galit na galit. Kala mo talaga, ano eh, tunay eh. Tado. Okay. Next question, please. So, hanggang dyan na lang muna tayo. Tapos may papakita ako sa inyo na ito dapat ang binibigyan pansin ng mga mambabatas natin o ng mga public servant natin, ng mga politiko natin. Ito, alam ko nararamdaman nyo to eh. Ito galing to sa GMA News, GMA Integral News. Ito ay as of January 10, 2025. Ang source nito ay Department of Agriculture. Sa presyo ng gulay sa Metro Manila, ito, grabe, ang magugulat ka talaga. Parang ayaw mo na rin kumain ng gulay eh. Ito dapat yung pinupukusan. Paano pababain to? Anong dapat gawin dito? 'Di ba? Hindi yung puro pamigay na lang, mamimigay kayo ng ayuda tapos ang mahal din ang bilihin. Eh di wala rin. Mabigay kayo ng 2,000. Saglit na saglit lang yun. Eh kung gawin nyo, pababain nyo tong presyo na to, eh di mas maganda pang kakalabasan. Kaya ang palaya, 120 hanggang 200 per kilo. Talong, 200, grabe. Kalabasa. Sitaw sa ano lang to ah. Yung dati kasi pag bumili ka ng sitaw na yung may goma, 10 isang tali, marami eh. Ngayon parang 5 piraso na lang isang tali. Paano ka Paano ka mag-aadobo nun? Kamatis, ito matindi kamatis para ng para ng tawag dito. Parang kapresyo na ng baboy. Ano mo, 310? 1 kilo? Carrots, 220, parang manok. Ay, grabe, broccoli. 350. Diba? Para ka nang bumili ng 3/4 na baka niyan. Ito dapat ang inaatupag ng mga ng mga nasa pwesto. Hindi yung impeachment na yan. Hindi na nga nagsasalita si BP Sara, nananahimik na nga eh. Puro pa kayo impeachment eh. Kita nyo naman, nananahimik na yung Ali, pero sino nagtatanggol? Taong bayan. Bakit? Bakit pinagtatanggol ng taong bayan? 'Di ba? Hindi niya na kailangan hindi niya na kailangan magsalita para sa sarili niya. Taong bayan na mismo ang bumabara sa inyo. Kasi nga, puro kayo pamumulitika. Eh bakit? Utos ni Tamba? Kasi hindi niya kayang talunin si BP Sara ng patas na laban. Kaya ang gagawin niya, talagang sisirain niya. Ayun ang style ng duwag. Talagang sinisira muna para makapwesto siya ng maigi. Maganda nga tumakbo ng ng presidente yan sa 2028. Titignan natin kung may boboto diyan kay Tambay. Para mapahiya ng todo. Yung talagang ang layo nung agwat ni BP Sara sa kanya. Para sabihin niya sa sarili niya, ayoko na, suko na ako. Hindi ko talaga kaya. Yan na lang gawin niya dyan.
Anyway mga kababayan, mga pare, maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang po muli muna ang ating video. See you again next time. Ingat kayong lahat. God bless.